Mom, a happy birthday. Today is her birthday. Mommy is 73 years old. Hindi po halata. Parang 37 lang po. Yes, amen. Glory to God for the life of my mom. And of course, my dad. Happy birthday! Oo nga naman, kasi one na sila eh. One flesh. Isang celebration of God's goodness talaga sa buhay po ng mommy. Ni mommy and of course, ni daddy rin kasi one nga sila. Amen! Amen. Thank you, Lord. Let's pray. Lord, we thank you so much for this wonderful day. Thank you for your goodness as we sang kanina that is chasing after us all the days of our lives, Panginoon. And Lord, as we hear your word this morning, we pray and we declare that we will know you more. We will receive everything that you want us to receive this morning, Lord Jesus. And that we will live it out, we will take action, and not delay in obeying your word, Panginoon. To you alone belong all the glory, praise, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Alright, so who remembers, i-shinare ko po last month? Make the most. Make the most! Good job! Basta may most po siya, yes. Make the most. And the three things that I mentioned, practical ways that we can make the most is read God's word and pray, be sensitive to opportunities given by God, and then start with one thing each day. Do something that is selfless. Amen. Praise the Lord. So today po, we're actually going to be going through a book in the Bible. Isang libro. One whole book. Amen. It's about a very interesting man. And this man is called one of the Old Testament minor prophets. Hindi pa siya major prophet. Yung mga major prophet kasi Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. But then this man is called a minor prophet. Can anyone guess who this man is? Elisha? Ano ba? Joel? Habakkuk? Elijah? David? No other guess? Dalawa rin sila. Zephaniah? Sirit na po? Alright! Jonah! Yes! Kinain ng ano? Actually po, yes, tamang-tama po rin na hapon, shinare po ni Pastor Morgan about Jonah. But today we're gonna be talking about something different. Who knows the story of Jonah? Amen. When you think of Jonah, what do you think of? The whale. Diba po? The first thing eh. Jonah and the whale, diba? But most people don't think about the another highlight sa book ng Jonah. Yung main, which I believe naman talaga is the main point. So yung backstory po kung bakit ito yung parang gusto kong i-share, it's in my heart to share, is because, again, who's reading the Bible reading plan? Amen. Amen. It's okay not to raise your hand. You can be humble and but basically, I read this book as part of the Bible reading plan. And I know, since bata pa po tayo, we have heard stories about Jonah. Diba? Nung vacation Bible school, nung bata pa tayo, about the big fish or the whale. So we know about it. But I realize, my whole life, even if I know the story of Jonah, when you actually read the book of Jonah, ang ganda po ng mga detalya. Yung detalya po ang importante. So, I was praying about, you realize how powerful the story of Jonah is because you read about God, diba? So, I was praying about what to preach, and then, Pastor Morgan shared yesterday about Jonah. And then it leaped in my heart. So I was like, okay, this is the one that I'm gonna share about. And I felt that's what God
wanting us to hear today. So, we're going to read the whole book of Jonah. Wala pong scripture sa screen. But if you go to the next slide, Jai, thank you. We're going to read the book of Jonah. There's 4 chapters in the book of Jonah. And actually, quite short po siya. So, we're going to read it in Tagalog. Thank you, Lord. Ang salita ng Diyos version. And when you are there, say Amen. Amen. All right. Are you ready to know more about our God? Amen. All right. Ito po, ang salita ng Diyos version. And it won't even take a lot of time. So let's go through it. Feel free to read with me, or if you want to just listen, just not pretend. Parang story time. Ang ganda po ng story kasi. Story time natin ngayon. 1, 2, 3. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai. Sinabi niya, pumunta ka sa malaking lungsod ng Nineveh at bigyan mo ng babala ang mga taga-roon dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. I'll just pause po there. Nineveh, although we don't know about what they're doing in this book, pero sa ibang book po, Nahum, the book of Nahum, another minor prophet, it will tell you all the bad things that the people of Nineveh have done. As in, pile up yung mga patay na body sa mga streets ng Nineveh. Like it's that bad. So the cruelty of the people of Nineveh have reached the Lord. Yung mga iyak siguro ng mga tao na naape or something like that. It reached the Lord. Kaya he called Jonah to go to them. Ano nangyari? Verse 3. Ngunit tumakas agad si Jonas sa Panginoon at nagpa siyang pumunta sa Tarsis. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong maglalayag papuntang Tarsis. Kaya nagbayad siya. Wow, nagbayad po. Nag-disobey na nga, nagbayad pa. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman, what did he do? Nakababa na noon sa ilalim ng bahagi ng barko, humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Verse 6. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Verse 7. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Oh. Si Lord talaga, no? He has a sense of humor. Verse 8. Kaya kinausap nila siya. Gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanapbuhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Sumagot naman si Jonas, ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon ng Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Verse 10. Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumatakas siya sa Panginoon. So alam nila. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? Verse 11. At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin? Sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan. Sumagot naman si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat at kakalma ito. Sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito. Alam ni Jonas pala. Okay? Verse 13.
Pero hindi nila sinunod si Jonas. Sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan. Ngunit nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Diba parang movie po, diba? Verse 14, kaya tumawag sila sa Panginoon. Hindi na sa mga Diyos-Diyosa nila, sa Panginoon na. Sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo. Huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyong kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Ngunit alam po namin ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban. Grabe yung mga hindi Hebreo, yung mga hindi naniniwala kay Lord. Verse 15, kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nangangalit na dagat at kumalma nga ito. Agad, kumalma ang dagat. Verse 16, dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking takot ang mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa Kanya. Wow, ginamit pa ni Lord si Jonas. Yung paghagis kay Jonas ang ginamit ni Lord para masave yung mga tao. Verse 17, ano nangyari kay Jonas? Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa loob ng tiyan nito. Grabe po, no? Ang ganda ng story. Dahil pa ng mga movies. So, the Lord sent the fish. The famous fish everyone knows about. It is the Lord who sent the fish para lunukin si Jonas. Chapter 2. Ito na po si Jonas. Nanalangin si Jonas. Okay. Nanalangin si Jonas sa Panginoon ng kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi ako ng tulong sa inyo at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Amen. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Alam ni Jonas, pinadala ni Lord. Verse 4, pinalayas niyo ako sa inyong harapan, ngunit umaasa pa rin ako na makakalapit muli ako sa inyo, doon sa inyong banal na templo. Verse 5, lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at napuluputan ako ang ulo ko ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Ngunit, kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoong kong Diyos. Verse 7, nang malapit na akong mamatay, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko doon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo, ngunit maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Verse 10, kaya inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Can you just imagine the picture? Jonas is inside the whale or inside the big fish and he's just like, Lord! Can you imagine the itsura? Siguro yung fish sa loob. Ano kayong sound? Di ba po? It's just so, in a way, cute. I know it's hard to imagine po. Pero it's cute na nasa loob siya ng tiyan ng isda, tapos nag-pray siya, parang na-realize niya eh. All along, alam ni Jonas na siyang dahilan. All along, alam ni Jonas na si Lord ang nagpadala ng isda, ng bagyo. All along. Kaya alam ni Jonas na dapat siya ang magpakumbaba. Chapter 3.
Pumunta si Jonas sa Nineveh. Finally, okay. Verse 1, muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga-roon ang ipinasasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Nineveh ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Nineveh. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakaran. Wow. Lalakarin, sorry. Pumasok si Jonas sa lungsod. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga-roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Nineveh. So, Jonas was walking around Nineveh. Ito yung sinasabi niya, ito lang. May 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Nineveh. 40 days po. Verse 5, naniwala ang mga taga-Nineveh sa pahayag na ito mula sa Diyos. Wow, naniwala agad. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakababa, ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ng Nineveh ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit ng napanluksa at naupo sa lupa. At ito ang pinahayag niya sa buong Nineveh. Ito po yung sinabi ng hari. Ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga nakataas na opisyal, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot ang mga tao ng damit na panluksa, pati na ang mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikuran ninyo ang masamang pamumuhay at karahasang ginagawa ninyo. Ito po ang ganda baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. Amen. Verse 10. And then you'll see the heart of God here. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Naawa siya sa kanila. At hindi na niya nilipol ang mga taga-Nineveh gaya ng kanyang sinabi noon. Amen. Wow. Last chapter, chapter 4. Medyo surprising to, ha? Sumama ang loob ni Jonas. First few words pa lang. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa papatawad ng Panginoon sa Nineveh at galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaawaan mo ang mga taga-Nineveh kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Papagmahal ka at hindi madaling magalit at handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Yan ang dahilan. You see here, yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarsis. Yun palang unang dahilan. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako. Dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Verse 4. Sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineveh? Verse 5. Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Sa east po, diba? Sa east ng lungsod ng city. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Can you imagine? Siguro hinihintay niya, hindi, magkakasala sila. I-judge sila ni Lord. He was waiting pa. Sinabi naman ni Lord na hindi na niya ipapunish, i-judge. Wow.
Okay. Kulit talaga. Verse 6, pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang halaman na lampas tao upang maliliman siya. Aba. Grabe, no? At labis namang ikinagalak yun ni Jonas. Verse 7, ngunit kinabukasan, habang maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang yon at nalantay ito. Verse 8, pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Verse 9, sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Si Lord talaga. Sumagot si Jonas, oo! Aba! Sumagot pa si Jonas ng oo? Oo! Mayroon akong karapatan magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Grabe po, no? Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang yun na tumubo sa loob ng isang magdamag at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi kahit na hindi ikaw nagtanim o nagpatubo. Verse 11, ako pa kaya ang hindi manghinayang sa napakalaking lungsod ng Nineveh na may mahigit 120,000 na taong hindi nalalaman kung alin ang tama at ang mali at marami ring mga hayop. Amen. Amen. Mic drop. Kahit yun lang po eh. We don't even have to go further. This book just shows God. Amen. His mercy. Take a think. This is the Old Testament. Okay. Quick review lang po kasi I know that the more we hear, the more we remember, right? Amen. So, first chapter, God commands Jonah to go to Nineveh para makaproclaim na yung judgment against the people. Jonah runs away. He pays money to go on a ship to Tarshish. The Lord sent a storm. The crew of the ship was scared. They're praying to their gods. They threw the cargo para gumaang cargo. Then the captain went to Jonah. Where was Jonah? Where? Downstairs. The captain asked, why are you sleeping? Pray to your God para he will feel sorry for us. And then, what happened? The crew, nag-gamble sila. They cast lots. Sino kaya mag-blame dapat? It pointed to Jonah. So, in-interrogate si Jonah. Nung sinabi ni Jonah kung sino siya, mas lalo silang natakot. Jonah admitted fault niya. Tapos, he asked them to throw him off the board. But did they throw him off the board? What did they do? They tried to row pa more. To try to go to the shore. Mas lalong lumakas yung alon. And then they prayed. And they said, sige nga Lord, Panginoon ni Jonas. Sorry, what we're gonna do, Lord, ha? We're gonna kill someone that you love, but it's not our fault. It's what you want. So they threw him off the board. And then after that, the storm. Stop. And what happened to the crew? They turned to God. Then what happened to Jonah? Ano nangyari po sa tiyan ng isda? Anong ginawa ni Jonah? Pray. Napakahabang prayer, di ba po? Tapos, ano nangyari? Bakit niluwa ng isda? God's command. God directed. Director si Lord eh. O, iluwa mo na. Diba? Yes, sa dalampasigan. And then, what happened after that? The Lord told Jonah to go again to Nineveh. Okay, and then what happened in Nineveh?
He preached around. In 40 days, the Lord will destroy the city. 40 days, mawawala kayong lahat. What happened after that? Hindi naman. Hindi. Did they nagsisi ba po yung mga tao? Yes. Sino po ang nag-direct na magsisi sila? Yung hari po. Yung hari po. He actually has an order for the whole Nineveh. Because he himself, okay, so, and then after that, what happened? Nagalit siya. Nagalit si Jonah. Ano ginawa ni Jonah? Yeah, he went outside the city, tapos nag-watch siya. Sa galit niya. Tapos what happened? What did God do? Yung halaman. Halaman para masimungan. Nambay talaga ni Lord. Tapos anong nangyari sa halaman? Pero nasagay. Halata. Namatay yung halaman dahil sa uod. Tapos what happened after that plant died? A wind. A hot wind. So kung nawala na yung maliliman, nawala na yung halaman, init. The Bible says he almost fainted. Yeah. Ano yung mga sinabi ni Jonah? Gusto na lang niyang mamatay kasi mabuhay. It's better to die than to live. Anong sinabi ni Lord? Ikaw po ngayon, Jonah. Kapag sumagot. Ano? Tapos ano po yung sinabi ni Jonas? Oh! Hindi siya at least truthful. Si Jonas. Honest. Tapos anong sabi ni Lord? Concerned ka sa plan? Hindi ka naman ang nagdali. Isang kabilang tapos hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit umusbong. Yeah. Hindi naman ikaw ang nagtanim. Di ba po? In English, I'm just gonna read it, not the whole thing, just the last few verses. Sabi dito, God said to Jonah, then God sent the hot wind, the sun was so heavy, Jonah was starting to faint, and then Jonah cried out, I'm better off dead than alive. And then God said to Jonah, are you right to be so angry about the plant that gave you shade? Sabi ni Jonah, I have every right to be angry. And I'm so angry, I want to die. That's what the English version says. And then there's a side note po eh. Jonah was so mad dahil nawala yung shade. He was so mad that nawala yung shade, pero wala siyang concern sa mga tao na dapat nawala. Yeah. Totoo yun. Amen. Do you want God to have mercy on the people who don't believe in Jesus? Of course. God spared Jonah's life, di ba po? God spared the crew sa ship. And God spared the lives of the people of Nineveh. Kaya sa verse 10, sabi ni Lord, you are concerned with the plant which you did not plant. Yeah. And you did not do anything, Jonah, to make it grow. It grew one night and then died the next night. If you're concerned about that plant, Jonah, should I, as God, not have concern about the big city of Nineveh, where there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand? Ito pa yung literal, yung sa Tagalog, yung sinabi na 120,000 hindi alam ang salita ng Panginoon. Sa English version naman, 120,000 people who cannot tell their right hand from their left. You know what that means? Children. Babies. So there are 120,000 babies in Nineveh. I think there are millions of people in Nineveh. But yung babies, 120,000 kasi sa English, who do not know how to tell their right hand from their left. So God was telling Jonah, you care about that plant. How much more can I care about the 120,000 children in Nineveh who don't even know their right from their left? Indeed, there could have been millions of people living in Nineveh. And you notice po, no, sa book ng Jonah, yung ending po
it's not about what happened to Jonah. Yes. It ended with God's question. Mm. It ended with God showing His mercy, showing His compassion Yeah. on a very wicked city na nagrepent. Amen. God is willing to save if you are willing to repent. Amen. So there's many things to learn actually from this story. Many, many things. When you search online, there's like 10 lessons to learn from John. 7 studies to learn. 5. There's so many things to learn. For example, yesterday po, yung shinare po ni Pastor Morgan, si Daddy po, the fish, the plant, yung title po is The Appointed. Appointed. Because po lahat ng word na ginamit sa fish, sa plant, sa halaman, sa uod, sa hangin, yung ginamit pong word doon is appointed by God. Tinakda. Ang hinirang ng Diyos. So, one thing to learn is the fish, the plant, the worm, the wind were all appointed by God Amen. to minister to Jonah. Ang isda, halaman, uod, hangin, lahat ay hinirang ng Diyos upang maglingkod kay Jonah. Minister, right? Maglingkod. Can it also use maglingkod? Pwede po, di ba? It can serve Yes. Jonah. Amen. Yung isda, yung halaman, yung uod, yung hangin. Amen. It literally served Jonah. So one lesson here is, may mga halaman ba tayo? May mga uod ba tayo? Mga hangin sa buhay natin? Isda sa buhay natin na pwedeng maglingkod sa atin na hindi natin namamalayan. Para gamitin sa pag-grow natin. Amen. Pero yung attitude kasi ni Jonah medyo stubborn, matigas ang ulo, Selfish. selfish, mayabang. Di ba po? Pero if we just see that these things na pinadala ni Lord, kasi it's very clear eh. At sinabi ni Lord, at dinirekta ni Lord yung isda. Di ba po? Clear na clear eh. But these things, God used to talk to Jonah, to chase Jonah. Amen. Your goodness is running out. Yes. Amen. Di ba po? Let this be a bagong pananaw. Na lahat ng mga dinadaanan natin, pinagdadaanan natin sa buhay, ay hindi pala problema. Amen. Amen. It's true. Yeah. To grow. Hindi pala problema. Ministro pala ni Lord. Yeah. To be mature. Growing. Amen. Amen. Yes. To make us know God more. Yes. Amen. That's true. To make us see Him and not the problem. Amen. Thank you, Lord. Kasi alam na ni Lord po lahat eh. Alam na niya yung ending. Tayo nasa gitna pa eh. Yeah. Pero si Lord alam na yung ending. Amen. Kung alam na ni Lord yung ending, at hindi siya nababahala, Yeah. Yes. bakit tayo nababahala? Amen. Yeah. Kasi hindi tayo nakaupo katabi ni Lord. Yes. Nasa problema tayo, busy, Yeah. Amen. nag-aalala. Why not sit with the one who knows the future instead of worry in the present? Yeah. So, do we like this bagong pananaw? Hindi pala problema ang problema. Oportunidad pala. Okay po. Okay, another thing we can learn is huwag tayo tumakbo.
Pag may pinapagawa si Lord, wag tayo tumakbo. Amen. Run to God, not away from God. Amen. Amen. Because we know what happens when you run away. Yes. God will chase you. Amen. God will chase you down. Amen. Wala kang takas. Di ba po, nagbayad pa si Jonas, naswallow pa siya ng isda. Ay, malapit siya na faint. Di ba po? Another thing we can learn. Pwede pala tayong maging obedient sa labas, pero labag sa loob. Yeah. But our inside is far from God pala. Posible palang mangyari yun. Yes. Amen. Parang si Jonah. Yeah. Sige Lord, susunod ako sa inyo. Tapos nung nag-change ang mind ni Lord, gusto ko na mamatay! Hindi consistent. Di ba po? So you can be obedient on the outside but still far from God on the inside. Amen. Huwag po nating hayaan na maging tulad ni Jonah. Tayo. Pero ito po ang highlight. Ito po yung pinaka-highlight. And I believe this is the reason for the book of Jonah. So the title of this book is actually the book of Jonah, a story of God's mercy and compassion. Yun ang highlight. Hindi po yung fish, hindi po yung halaman, yung uod, si Jonah, hindi po lahat yun. Ito ang highlight. It is all about God's mercy and compassion. Amen. It is all about God's patience. God is so patient with us. Yeah. Amen. Do you sometimes stop and sit down and think, wow, Lord, thank you for being so patient with me. Do Amen. you sometimes just, parang Amen. lang, just like, muni-muni. Yeah, amen. Lord, you're so good, but I don't believe you all the time. Yeah. Yeah. True. Amen. Lord, you're so good, but why do I still worry? But you still call me out of the water. You still call me out of the problem, out of anxiety, out of depression Amen. Yes. when I call your name. Di ba po? It's true. Amen. I want to thank you, Lord, for being so patient with me. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can you imagine God's patience with Jonah? Yes. Tapos yung calm ni Lord habang no! Ayoko! Gusto ko na mamatay! Tapos sabi ni Lord, Jonah, may karapatan ka ba? Pagmagaling. Grabe mo yung compassion ni Lord, yung patience ni Lord. No? Understanding ni Lord. So, kung ito po yung highlight, God's mercy and compassion, I think now the question for us is, how much do you know God's mercy and compassion? How much do you know God's patience? Because so many times we talk about our patience. Yeah. Lord, give me patience. But the most patient one is already in you. So it's not about God giving you patience. It's about you being in Christ and Him being patient through you. Amen. Yeah. It's not your patience anymore, mga Yes, kapatid. It's amen. the patience of the Lord. Amen. Because love is patient. Who is love? God. Amen. Love is patient, kind, not proud. It doesn't envy. All that, it's God. Thank you, Lord. So if you know God's patience, you will be patient. If you know God's mercy and compassion, you will be merciful and compassionate. Kung hindi po natin kilala si Lord, mahirap po tayo maging mabait. Yes. True. True. Just reading the story of Jonah, you will have patience with your brothers and sisters. Amen. Totoo yan. Amen. Amen. Right? Amen. Just reading how God is so patient,
it will translate into your life. Amen. Yeah. This compassion and mercy of God, ito po yung bagong nilalang na buhay. The new creation life, the new man. Who in here is a new creation? Amen. Can you raise your hand proudly? Amen. Say, I am a new creation. I am a new creation. I am not like Jonah. I am not like Jonah. Exactly. Because Jonah is in the old creation. Diba so many people, ay parang talaga si Jonah. No! Don't identify with Jonah. He's just an example Yeah. of the old life. Amen. Yes. Oh. Diba po? Yung action niya, example po ng old life. Yes. Pagka-proud, pagka-rebellious, selfish. Di ba po? It's all the old. Amen. I am not sharing this story to say, di ba parang tayo si Jonah? No. I am sharing this story to remind you that this is not who you are. Amen. Amen. This is not who you are. You are not rebellious. Amen. You are not selfish. Amen. In fact, you are like God here in this story. Amen. You are compassionate, full of mercy to people in Nineveh who didn't deserve mercy at all. Amen. Yeah. God was merciful. Amen. Can you think of people in your life right now that don't deserve mercy? It doesn't have to be people in your family. It can be people in the world. There's no one that doesn't deserve mercy. Everyone deserves mercy. Everyone deserves the mercy and grace of God. Amen. You know why? Because He's God. He is love. Actually, to be honest, if we look at it sa pananaw ng mundo, walang deserving. Walang deserving sa habag at biyaya ni Lord. Yeah. Pero dahil merciful si Lord, dahil grace, and dahil compassionate si Lord, He still showed and gave His mercy by dying on the cross for us. Kaya if there is someone in your life or in the world that you think, when you read the news, pag may na sentence for life, dahil may ginawang masama, buti nga sa kanya. Ay, dapat matuto siya. Dapat matuto siya eh. Natural, it's natural. Yeah. Human. But God loves this person too. Amen. Yeah. And I know it's so hard kasi syempre may justice din si Lord, di ba po? Justice, right? Do the right thing. He's fair, He's righteous. Yeah. Amen. But He is love. And our job is to love and care for the person back to God. Yes. Amen. Back to God. And God will be the one to handle all the justice stuff. Amen. So just a reminder po that the story of Jonah is about God's mercy and compassion. And that we can be merciful and compassionate like our Lord God. Amen. Because He is inside of us. So that's why we're not the type na mag-run away. Amen? Amen. We're not the type na that we obedient tayo sa labas pero hindi sa loob. Hindi po tayo ganun. Amen. Buong puso natin ginagawa. Amen. Para kay Lord. Amen. Kasi mahal natin siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya, thank you, Lord, for the story of Jonah. Amen. Thank you so much, Lord, for this wonderful morning that we heard your story about your prophet Jonah. And we thank you that we can learn so much from this man. But even more, Lord, we thank you that we can learn about your compassion and your mercy.
Lord, thank you for reminding us that this is who we are. Amen. We are your people who are compassionate and merciful and who love to show it because we are the light of the world. Amen. With you shining your light through us, God. We give you thanks. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord.